kumapit ng mahigpit. 1, 2, 3, kumapit ng mahigpit. Higit pang mahigpit. Muli. 1, 2, 3, higit pang mahigpit. Lumalabas na ang ulo. 1, 2, 3. Sa pagsilang ng batang ito, ikaw ang magiging pangunahing may bahay ng 4 na dakilang angkan sa kabisera. Ang ginang ng angkang Sheng. Swerte niya, kung hindi dahil sa katangahan ng taong inilagay ko. Paano siya magdadalang tao ng anak ni Sheng Dashaoye? Ano ang sinasabi mo, anak, ng gabing iyon? Ikaw at si Sheng Shu ang nagkasama, inay. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Siya Cheng, ikaw na nagbuntis ng hindi kasal. Nagdala ng kahihiyan sa angkang siya. Ngayon ay may mukha ka pang bumalik. Hinahanap ang batang iyon. At sa totoo lang, ang anak mong ipinanganak ay patay na. Matagal nang sinunog at inihagis ang abo. Hindi maaari. Siguradong niloloko ninyo ako. Gusto kong makita ang anak ko. Patay na ang batang iyon. Kung gusto mong makita, sa impyerno mo na siya hanapin. Nga pala, ate, nakalimutan kong sabihin, dahil sa iyong mahalay na pag-ugali, ipinahayag na ni tatay sa pahayagan na wala na siyang kinalaman sa iyo bilang ama't anak. Huwag mo nang sabihin sa labas na ikaw ay mula sa angkang siya. Hindi namin kayang tiisin ang kahihiyan. Kayong dalawang mapanlin lang, napakalusog ng anak ko. Paano magiging patay na sanggol? Siguradong kayong dalawa ang may kagagawa nito. Kahit kami ang may pakana, ano naman, tanggapin mo na ang kapalaran. Ibalik ang anak ko, ibalik ang anak ko, ibalik ang anak ko. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa buhay ng anak ko. Siya, bumalik ako sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong makakamit ng anak ko ang katarungan. Dito ka pala nakatira. Mas comfortable sa bahay ko kaysa sa hotel. Bumalik ako para maningil sa angkang siya. Ayokong ibunyag ang pagkakakilanlan. Sundin natin ang orihinal na plano. Sige. Pagkatago ng 6 na taon, may mukha ka pang bumalik sa bansa. Ano ang kinalaman sa iyo ng pagbalik ko? Dadalhin mo ang dugo ko. Paano walang kinalaman? Sige na, tamang-tama ang pagbalik mo. Sa susunod na linggo ay ang kasunduan sa angkang Sheng. Ikaw na ang pumalit kay Chiayu. Bakit? May nangyari kay Sheng Shu. Hindi na siya ang mapapangasawa mong mula sa mataas na angkan. Siya Cheng, huwag kang magpakamatigas ang ulo. Kung hindi dahil sa pagkapalitiko ni Sheng Shu at malapit nang mamatay, paano mapupunta sa iyo ang magandang kapalaran na ito? Ang pag-asawa sa angkang Sheng ay biyayang inipon mo sa 8 henerasyon. Ipanatili mo na lang sa sarili mo ang biyayang iyon. Walang hiya. Bitawan mo ako. Dapat mahuli ko siya ngayon. Bastos, maghintay ka sa kulungan. Wala akong magagawa. Gamitin mo ang card na ito, bayad ko sa'yo. Sa pera lang, akala mo lahat ayos na. Boss Sheng, nasaktan ka ba? Pahuhulihin ko sila agad. Huwag maliit lang sugat. Tungkol sa kanila. Ako ang bahala. Si Cheng, umuwi ka ngayon. Sige, uwi ako. Kayo naman, ang nagpakita sa akin. Huwag magalit kung magiging bastos ako. 6 na taon na ang nakalipas, si Sheng Shu ay mabagal. Ayaw niya akong pakasalan, fiance lang ang ibinigay. Ngayon, malapit na siyang mamatay, hindi na kayang mag-asawa. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Siguro alam ni Sheng Shu ang ugali mo. Kaya ayaw niyang pakasalan ka. Siya Cheng, ano ang sinasabi mo? Pupunitin ko ang bibig mo. Sinasaktan mo ako. Ngayon, kayo ang nanghihingi sa akin. Kahit saktan kita, dapat mong tanggapin. Tatay, Si Cheng, buhay pa ako. Hindi ka pwedeng magmalaki sa Chia family. Ang mga ari-arian ng Xia family ay sa nanay ko. Ikaw ay isang lalaking asawa. Kung hindi maaga namatay ang nanay ko, hindi sila dalawa ang maghahari. Gago ka. Siya Cheng, ano ba talaga ang gusto mo? Para mapakasalan mo si Sheng Shu para kay Liwe. Gusto mong pakasalan ko si Sheng Shu. Pwede rin naman.
Pwede kung lumuhod si Xiaoyu sa akin o kaya. Ibalik ang mana ng nanay ko. Magpaluhod, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sige, kung ayaw ng tatay na lumuhod ang kapatid ko. Hayaan mo na lang ang paborito mong anak. Magpakasal kay Shengshu. Alagaan si Shengshu hanggang mamatay. Maging batang biyuda. Nga pala. Huwag nang isipin ang yaman ng Sheng family dahil ang Sheng family ay puno ng mga mababangis na hayop na nag-aabang. Si Yue ay kapatid mo. Ganoon ka ba kabagsik? Ako ang masama. Alam ninyo kung paano ninyo ako trinato noon. Malinaw sa inyo. Marami akong oras, ang tanong lang. Gaano pa katatagal ang Xia Corporation? Ang buho ng bilyon-bilyon ng Sheng family sa Xia. Bigla na lang nawala. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap, di ba? Xiaoyu. Bilisan mo, lumuhod ka sa harap ng ate mo. Tatay, papaluhodin mo ako sa babaeng ito. Tumahimik ka. Nasa bingit ng pagbagsak ang Chia family ngayon. Kung hindi ka luluhod, wala akong magagawa kundi ipakasal ka na lang. Xia Cheng. Pakiusap, ikaw na ang magpakayal ka Shengshu para sa akin. Mabuti ang mood ko ngayon, pwede ko pang pag-isipan. Hintayin niyo na lang ang magandang balita mula sa akin. Yue, huwag kang magalit. Huwag mong kalimutan. May anak pa siya sa Sheng family. Sheng Jinyu ba ang sinasabi mo? Ganoon lang galit siya sa'yo. Tiyak na hindi niya palalampasin yun. Habang mas galit siya sa akin, lalo siyang magiging masama kay Sheng Jinyu. Hayaan mong siya ang magdusa sa sarili niyang ginawa. Oh, Yue, kailangan mo magmadali. Maagang makuha ang pangalawang anak ng Sheng family. Si Sheng Wenyu. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi ka ba naniniwala sa ganda at dating ng anak mo? Mama, tulungan mo ako. May gustong magdala kay Tuan-Tuan. Huwag kang matakot, ha? Dadalhin na kita sa pulis. Ayoko, Mama. Iuwi mo na lang ako. Paparating na si Dade para sunduin ako. Sige, iuwi na kita. Ikapitong yugto. Mama, tingnan mo, malinis ba ako? Ang linis-linis mo, tuwan-tuwan. Marunong ka nang maligo mag-isa. Pero tuwan-tuwan. Hindi ako ang mama mo, ha? Kung buhay pa ang aking anak, malamang kasing laki na ni tuwan-tuwan. Nasaan ang anak ko? Sheng Jinyu, saan ka naman pupunta? Bitawan mo ako. Mama, tulungan mo ako. Walang magagawa kahit sino ang hanapin mo. Sumama ka sa akin. Kung pakakasalan mo ang bruhang yon, hindi ako uwi. Muntik na niya akong patayin noon. Pinagsabihan ko na siya. Hindi na siya makakapalag sa'yo habang nandito ako. Ayaw ko siyang maging mama ko. Mama, hindi mo ba ako palalayasin? Kung talagang ayaw niyang umalis, pwedeng manatili muna siya rito sa akin. Gusto kong manatili sa piling ni Mama. Pinaghiwalay mo kami ni Mama. Parang pinaghiwalay mo ang magkasintahan. Tuan-tuan, mali ang paggamit mo ng salitang yon. Kung ganun, mananatili na lang ako para bantayan ka. Huwag, sige. Ang liit ng proseso. Ito na ang pambayad namin mag-ama sa pagtuloy dito. Kuya, pwede bang ibang diskarte naman? Card na naman? Hindi mapakali kapag hindi naglalabas ng pera. Mommy, maawa ka naman kay Dada, matanda na siya. Wala man lang siyang babae, wala man lang siyang tahanan. Huwag kang magpalinlang sa kanyang pananamit. Sa totoo lang, sa ilalim mong tulay kami natutulog, sa kalsada umiyak. Gabi-gabi, tira-tirang kabute lang ang kinakain. Mommy, mabait ka naman. Tuluyan mo na kami ng ilang araw, okay lang? Grabe naman ang hirap niyo. Sige, papayag na ako. Ako na ang mag-aalaga sa inyong dalawa. Yehey! Dade, magpasalamat ka kay Momay, maganda at mabait siya. Parang Diyosa na nagpakita. Xia Cheng, ilang araw na lang ang engagement party. Dapat na pag-isipan mo na ito, di ba? Kapag pinakasalan mo ang pamilya Sheng, wala namang masama sa iyo, di ba? Naisip ko na. Wala nga namang masama. Pero, medyo ayaw ko lang na ganito lang ang pagpapakasal ko. Bigyan mo ako ng 1 bilyon, sasang-ayon ako. Alam mo naman, hindi maganda ang kalagayan ng kumpanya ngayon. Dahil nakaluhod na ang kapatid mo, tawaran na natin. 50 milyon. 50 milyon lang para mapakasal ako sa pamilya Sheng. Parang pugad ng mga demonyo yon. Hindi ganyan ang paraan ng pagmamakaawa. Sage, 1 bilyon. Dapat nandiyan ka sa engagement party sa susunod na linggo. Siyempre, ang pagiging Irek Sheng at ang 1 bilyong ito ay parang isang matalas na patalim na kayang pumatay. Ano? Hindi lang pala bastos. Mahilig ka pang makinig sa telepono ng iba? Miss, medyo feeling gera ka naman.
Halikan mo na. Sheng Jinyu, ilan naman ito tama ang abot mo? Wala akong kasalanan. Uuwi ako mamaya. Mabait ka ha, huwag kang alis. Kung may problema ang bata, pwedeng tumawag sa akin. CJ, Ayos. Wala na ang demonyo, laro tayo sa labas. CJ, Nakakainis. Sino ba ang pamilya Xia para magmalaki? Kung hindi lang nagkaanak si Xiaoyu ng si Tuan-Tuan, hindi siya makakapasok sa pamilya Sheng. Sumakay lang siya sa tagumpay ng pamilya Sheng. Iyon ang suwerte ni Xiaoyu sa maraming buhay niya. Boss Sheng, ang babaeng ito ay ang panganay na anak ng pamilya Chia, si Xia Cheng. Ngunit 6 na taon na ang nakalipas. Nagbuntis siya bago ikasal at nanganak ng patay na sanggol. Kaya pinalaya siya mula sa pamilya Chia. 6 na taon na ang nakalipas. Medyo kawili-wili. Mayroon bang ina sa mundo na kasing lupit niya? Nanay, pahupain mo ang galit mo. Pahupain ang galit. Ngayon, ang gago niyang Xia Feng. Gusto pa niyang palitan ng panganay na si Xia Cheng. Ang pakikipagkasundong ikasal sa iyo. Pwede bang basta palitan ang biyenan? Akala ba nila madali kaming dalawang ulila? Anak, makinig ka sa akin. Ipasara mo agad ang pamilya Xia. Nanay, sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako na pakasalan si Xia Cheng. Baliw na bata. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nanay, alam ko. Pero kailangan na rin ni Tuan-Tuan ng bagong nanay. Pero hindi naman kailangang mula sa pamilya Xia. Ang daming magagandang babae sa mundo. Nanay, alam ko ang ginagawa ko. Pakakasalan ko si Xia Cheng. At ayusin ko rin ang pamilya Xia. tuan-tuan, maganda ba ang damit na ito? Maganda, Mommy. Kahit ano ang suot mo, maganda ka. Sir, ipakit mo ito. Sandali. Akin na itong damit. Xia Cheng, akala ko sino. Ikaw pala, ang babaeng nagbuntis bago ikasal. Hindi ba patay nung ipinanganak ang anak mong gala? Saan galing ang batang ito? Kanino ka naman nanganak? Ganyan ka pa rin, mahilig mang away. Tama nga. Dati, aso ka lang ni Xiaoyu. Likas sa iyo ang mangagat. Anong kalokohan sinasabi mo? Baka ipapapuni ko ang bibig mo. Inaatake ng rabies. Manager, mahiyap lang itong babae. Ako ang anak ng pamilya Lin. Alam mo kung sino ang mas importante. Palayasin mo agad ang babaeng ito. Kung hindi mo siya paalisin. Papatalsikin kita ngayon din, miss. Mangyaring umalis ka na kasama ang anak mo. Kami rin ay customer. Bakit kami ang aalis? Mahirap ka lang, may pera ka ba? Hindi pa nga nababayaran. Paano mo alam na wala akong pera? Limited black card. Gumagamit ka ng peking card para magyabang. Tuan, hindi dapat magbigay ng peke sa akin. Sakto, ito lang ang dala ko. Nanan, mag-swipe ka lang. Maraming pera sa card. Swipe. Paano naging totoo yan? Alam ko na, Xia Cheng. Siguradong may sugar daddy ka. Ang kapal ng mukha mo, ang cute-cute mo talaga. Huwag mong aapihin si Nanan. Huwag kang magsinungaling. Bata pa yan, bakit mo sinaktan? Anong trip mo, anak sa labas? At tulad mo ng nanay mo, ang cute. Hindi lang siya, pati ikaw, awayin kita. Sinaktan mo ako. Miss Lin, okay ka lang. Asikasuhin mo to. Opo. Miss, sinaktan mo ang isa sa aming EE members. Lumabas ka na, agad. Manager Wu, di tama yon. Secretary Song, bakit ka nandito? Kung hindi, di ko malalaman na ganyan ka pala. Di mo na alam kung ano ang tama. Secretary, nagkakamali ka. Nagkakamali? Si Miss Lin ang una. Nang insulto, bulag ka ba? Pasensya na, makitid ang isip ko. Huwag mo akong pagalitan. Secretary Song, di maganda yan. Ang best friend ko, si Xiaoyu. Ang tunay na asawa niyang Master Sheng. Pero nang sabihin sa akin ni Boss Sheng na asikasuhin ito, wala siyang binanggit na tunay na asawa. Miss Lin, hindi ka na welcome dito. Lumabas ka na. I-member ako ng Shengda Mall. Gumastos ako ng milyon dito. Bakit mo ko pinalalayas? Kung gagalawin mo ako, hindi ka papayagan ni Xiaoyu. Miss Lin, please. Miss, pasensya na. Lahat ng damit na gusto mo ngayon. Libre na, okay ba? CJ. Bakit tinulungan ako ni Yang Master Sheng? Miss Chia. Si Boss Sheng mismo ang magpapaliwanag sa iyo. Sige, salamat. Dahil sa pamilya Xia, di niya ako tutulungan. Yuyu, bumalik na yung cute na si Xia Cheng. Pinalayas pa ako sa Shengda Mall. Tulungan mo ako, ano? Hintay ka lang, pupunta ako. Nanan, ito ang bagong laruan ko. Isa para sa akin. Isa para sa anak mo. Kung makikita niya mula sa langit na iniisip mo siya, masaya siya. Salamat tuan-tuan, magugustuhan niya talaga yon. Shen Jingyu. Dati, hindi mo ako pinapansin. Ngayon, ang close mo kay Xia Cheng. Sage, wala sa inyo ang makakatakas. Tuan-tuan, ang galing mo ngayon. Bilang ganti, gusto mo maglaro ng maliit na race car.
Says, Tuan-tuan, dahan-dahan. Tuan-tuan. Nasaan ka na? Lumabas ka. Tuan-tuan, lumabas ka. Tuan-tuan, tuan-tuan. Tuan-tuan, nasaan ka? Tuan-tuan. Tuan-tuan, nasaan ka? Lumabas ka, tuan-tuan. Tuan-tuan. Lumabas ka, tuan-tuan. Hoy! Nawawala si tuan-tuan. Malapit sa Shenga Square. Huwag kang mag-alala, pupunta na ako dyan. Parang may nabanggang bata sa harap. Tignan nyo. May nabanggang bata sa harap. Tignan nyo. May aksidente doon. Tignan natin. Tuan-tuan. Sapatos ito ni tuan-tuan. May nangyari nga kay tuan-tuan. Tuan-tuan. Kasalanan ko, hindi ko siya iningatan. Pasensya na. Anak ko. Kumusta ang anak ko? Hindi si tuan-tuan. Boss Sheng. Paano mo pinalakad mag-isa si Tuan-Tuan? Sa mall. Paano kung may masamang tao? Nasa bahay na si Tuan-Tuan. Sunduin ko na siya. Nahanap na si Tuan-Tuan. Sige, puntahan mo. Tuan-Tuan. Sino yung babaeng kasama mo kanina? nanay ko yon. Ako ang nanay mo. Yung babae ba yun? Ang may sabi sa'yo. Mangagat ka. Ikaw ang kakagatin ko, masamang babae. Sheng Jingyu, sinuyo kita ng paulit-ulit. Hindi mo ako pinapansin. Pero ang close mo sa kanya. Bitawan mo ako. Gusto kong hanapin ang nanay ko. Sinasadya mo bang pasamain ang araw ko? Si Ayue, anong ginagawa mo? Nahulog si Tuan-Tuan, tinutulungan ko siya. Hindi, siya ang nagtulak sa akin kaya ako nahulog. Pinisil pa niya ng malakas ang mukha ko. Tuan-Tuan, bakit ka natutong magsinungaling? Sino nang nagturo sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling. Nung huli, hinampas mo pa ako. Nung huli, dinisiplina lang kita. Pinagsasabi mong hinahampas kita, tapos sasabihin mong hindi ka nagsisinungaling. Demonyo, hindi ako nagsisinungaling. Si Ayue, kung hindi mo kaya. Na mawala sa buhay ni Tuan-Tuan. Wala akong magagawa kundi pawiin ang pamilya siya. Nai-transfer na ang pera sa account mo. Huwag mong babaliin ang kasunduan. Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa engagement party. Mabuti, kung babaliin mo ito. Siguradong hindi ka makakalabas ng Jin City ng buhay. Lanlan, pwede na tayong magsimula sa plano. Ika-negatibo 16 na episode. Si Acheng, bakit ngayon ka lang? Bilisan mo, magbihis ka ng gown at pumunta sa venue para sa engagement. Mga ilang libo lang ang halaga ng gown na to, di ba? Hindi ko isusuot ang ganyang mumurahing gown. Ang gown na ilang libo lang, sakto lang sa'yo. Pasensya na, hindi ko ito susundin. Kung sino man ang gustong magpakasal, magpakasal siya. Si Acheng, gusto mong mag-back out? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Naiinis na ang pamilya Sheng sa inyo, tapos papasuotin niyo ako. Ng ganyang mumurahing gown para sa engagement. Ito'y talagang paghamak kay Sheng Shu. Wala akong pakialam, pero hindi ko alam. Kung kakayanin ng pamilya Xia ang galit ng pamilya Sheng. Anong klaseng gown ang angkop sa'yo? May bagong haute couture gown ang White Horse, halos 5 milyon lang. 5 milyon, nangangarap ka. Wala na tayong magagawa dahil hindi ko kayang tiisin. Ang galit ng pamilya Sheng. Una na ako. Sage, bibilhin ko. Hintayin ko na lang na i-deliver nyo bago ako pumunta sa venue. Ang arte ng babaeng yan. Yuiwe, hayaan muna natin siyang magyabang. Darating din ang panahong iyak siya. Taasan nyo ang presyo ng White Horse gown. At sabihan si Boss Wang na maghanda. Dadalhin ang mga tao at maghintay sa pintuan ng venue. Ano ginagawa mo dito? Ika-negatibo 17 na episode. Hindi ko inaasahang may connection ka rin sa White Horse Group. Ikaw si Sheng Shu. Hindi ko inaasahan na si Tuan-Tuan ay anak ni Xiaoyu. Mahal na mahal ka ni Tuan-Tuan. Sana huwag mo siyang biglin sa pagmamahal niya sa'yo. Ano ba ibig mong sabihin? Talagang pakakasalan mo ako. Kailangan ko lang nagampanan mo ng maayos ang papel ng isang ina. Tungkol naman sa pamilya siya. Ako na ang bahala sa kanila. Ayon sa chismis, pagkatapos ng aksidente, naging lumpo ang mga paa ni Boss Sheng. At malapit nang mamatay. Mukhang hindi totoo ang mga yon. Napakagaling pala umarte ni Boss Sheng. Paano ako magtitiwala na makipagtulungan sa'yo? Hindi mo ba gustong mahanap ang anak mo? Alam mo ba? Hindi. Pero kung hindi ko mahanap sa Jin City, imposibleng mahanap mo siya. Sige, papayag ako. Kahit buhay o patay, hahanapin ko siya. Nabili ko na ang gown. Malaking halaga ang ginastos ko para makuha itong gown. Si Acheng, kung magkakaproblema ka ulit, huwag kang magalit kung magagalit ako sa'yo. Yuyu, dalhin mo rito ang gown. Nabili mo na ang gown, wala na akong masasabi.
Kung hindi dahil sa engagement kay Shengshu, hindi mo ito masusuot sa buong buhay mo. Kung hindi ko masusuot, ikaw na lang ang magsuot. Hindi na. Gusto kong magsuot ng gown mula sa White Horse Culture. Hindi mo kailangang magbayad ng napakalaking halaga. Tama na, huwag na magsalita. Magsuot ka na ng gown. Magsisimula na ang engagement. Boss Sheng, ingnan mo ang anak kong si Xiacheng. Napakaganda. Bagay na bagay sa'yo bilang nobya. Ang nobya ko ay talagang galing sa pamilya Xia. Pero hindi siya galing sa pamilyang walang utang na loob. Ano? Matagal nang tumatanggap ng tulong ang pamilya Xia mula sa amin pero walang pasasalamat. Nang ako'y may sakit, gusto niyo akong iwan. Kung ganon, ipinapahayag ko na tapos na ang relasyon ng pamilya Xia at Sheng. Ang sinumang kakampi sa pamilya Xia ay kalaban ng pamilya Sheng. Boss Sheng, hindi ba't napag-usapan na natin to? Bakit biglang tapos na ang relasyon? Sa ikang negatibo labing siyang na episode, si Xiacheng ang pakasalan ko. Hindi ang anak ng pamilya Xia. Ang anak mo si Xiao ay sumunod na mayaman. Hindi ako pinapansin at minamaltrato pa ang sariling anak. Ang pakikipag-usap ko sa inyo ay para huwag na itong pag-usapan. Hindi ibig sabihin na hindi ko nakikita ang ginagawa niyo. Boss Sheng, sa ngayon, magkamag-anak na tayo. Pamilya tayo, walang dapat awayan. Kamag-anak, 6 na taon nang wala kayong relasyon. Anong magkamag-anak? Pero si Xiacheng ang anak ko. 6 na taon na ang nakalipas yon. Xiacheng, sabihin mo, tatay mo ba ako? 6 na taon nang nakalipas nang iwan mo ako. Sinabi mo huwag kong sabihing taga siya ako. Ginagawa mo to para bumalik ako. Pamilya tayo, walang dapat galit. Anak kita, laging kitang naalala. Aya nga pinawi kita. Huwag kang mag-asa. 6 na taon kang malamig ngayon. Di mo na ako kayang abutin. Ikaw, Kung gusto mo akong pabalikin, Sifeng. Pero di ako parang aso na paparito at aalis. Ngayon, ako ang maghihiwalay sa'yo, Sifeng. Ako ang maghihiwalay sa pamilyang Xia. sinungaling ka. Ginawa ko na ang lahat ng pangako, bakit sinungaling? At 6 na taon nang nakalipas, ganyan ka rin sa akin. Xiacheng, sadyang ginulo mo kami. Para mapahiya kami sa publiko. Masamang babae ka. Mga Ginoo, tuloy po. Naghiwalay na ang dalawang pamilya. Sobrang sama ng pamilyang Chia, karapat-dapat. Tuwan-tuwan, alis na tayo. Hindi ikaw ang nanay ko. Si Xiacheng ang nanay ko. Siya lang ang nanay ko. Magkapatid kayo, bakit isang tanga, isang napakaganda? Kasama si Shengshu. Medyo sayang lang. Yon ang pinsan kong si Sheng Wenyu. Huwag mo siyang guluhin, ahas yan. Sheng Guanyu, ang sinasabing pangalawang tagapagmana ng Sheng. Kapag may nangyari kay Sheng Shu, sa kanya ang Sheng. Kaya pala nang unang makita ko si Sheng Shu, tinutugis siya ng mga nakaitim. Talagang walang simple sa pamilyang Sheng. Kasintahan ko, ngayon hindi dapat. Tumingin sa ibang lalaki. Gusto mo? Hinayaan niya akong magtaksil. Hindi ko na siya pahihirapan sa hinahara. Boss Chia, nahanap din kita. Boss Wang, bakit ka nandito? Mangungulekta ng utang? Di ba napagkasunduan natin? Sa isang linggo ko babayaran? Sa isang linggo, do-double ang interest. Double. Boss Wang, hindi ganyan ang usapan nung humirang ka. Matagal na tayong magkakilala, huwag mo akong ipahama. Maliwanag na nakasula sa kontrata. Kung hindi mo binasa, kasalanan mo yan. Boss Wang, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Wala akong ganong kalaking pera ngayon. Kapag may pera na ako, babayaran kita agad. Gusto mo bang tumakas sa utang? Huwag. Suntukin nyo tong matandang to. Xiafeng, bibigyan kita ng 7 araw. Kung hindi ka makabayad, babasagin ko ang mga binti mo. Tuan-tuan, Mommy, pagod na pagod ka ngayong araw, wala ka pang kinain. Ang sarap ng munting cake na ito, tikman mo. kung hindi lang anak ni Xiaoyu si Tuan-tuan, mas mabuti sana. Paano ko siya haharapin ngayon? Ang munting cake na ito. Matagal itong iniingatan ni Tuan-Tuan.
Kahit si nanay ayaw niyang pakialaman, para sa iyo raw ito. Masarap, salamat tuan-tuan. Mami, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa pag-ampon kay Daday, ang batang lalaking walang asawa. Para hindi na siya walang tirahan, walang kasama, walang magulang. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan, tuan-tuan. Bakit ang anak ko ay hindi alam kung buhay o patay? Samantalang ang anak ni Siayu ay ligtas na lumaki. At napakaganda pa. Mamay, hindi ba? Dahil anak ako ni Tsiayu. Kaya hindi mo na ako gusto? Mamay, hindi ko gusto sa Tsiayu. Ikaw lang ang mami ko kung iwan mo ako. Ako ay magiging batang walang ina. Pero tuan-tuan, siya ang tunay mong ina. Hindi malapit si tuan-tuan kay Siayu mula pagkabata. Ako ang laging nag-alaga at nagturo sa kanya. Maliban sa akin at sa nanay ko, hindi siya malapit sa iba. Maliban sa iyo, Mamay, huwag mo akong iwan. Tuan-tuan, mula ngayon anak na kita. Hindi kita hahayaang magdusa. Hoy, Si Acheng, malaking kasalanan ang ginawa mo. Ama mo ako, pero pinahamak mo ako. Wala ka bang awa? kung wala kang ibang sasabihin, magpapadisconnect na ako. Eka, umuwi ka ngayon, may sasabihin ako sa'yo. Ayokong makinig. Mga gamit ng nanay mo, kung hindi ka pupunta ngayon. Itatapon ko na lang. Hintayin mo ako, pupunta ako agad. Cheng, ama mo ako. Alam kong nagkamali ako noon. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Hindi na, nandito ako para kunin ang gamit ng nanay ko. Ibibigay ko yan, pero yung 1 bilyon. Ibalik mo sa akin. Si Feng, pera pala ang habol mo. Ibalik mo ang pera, at magiging Chia family heiress ka pa rin. Palahin na yan. Huwag kang magpaka-importante. Ibibigay mo yan ngayon. Tatay, huwag mo nang kausapin. Wala siyang pera. Ngayon, hindi siya makakaalis. Ano, pag hindi binigay, kukunin nyo na lang. Ikaw ang may kasalanan nito. Bitawan mo ako. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Sinuntok mo ako, lalabanan kita. Siayu, wala kang karapatang makipaglaban sa akin. Si Feng, huwag ka nang mangarap. Hindi ako magbibigay kahit piso. Kung hindi magbabayad ngayon, hindi ka makakaalis ng buhay. sino ang mag-aabala sa kanya? Boss Sheng. Malaking pagkakamali lang to, Boss Sheng. Pagkakamali. Kung sa'yo nangyari ang ganitong pagkakamali, ano ang gagawin mo? Huwag, Boss Sheng, patawarin niyo kami. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa'yo kaya sumunod ako. Sakto, nakita ko ang nangyari. Boss Sheng, wala talaga akong magawa. Mapakasal si Chia Cheng sa'yo. Hiningi niya sa akin ang 1 bilyon, ngayon hinahabol na ako ng mga nagpapautang. Kaya gusto kong mabawi ang pera. 1 bilyon lang pala. Boss Sheng, syempre, si Chia Cheng ngayon ay ang iyong nobya. Hindi mo rin pinapahalagahan ang 1 bilyon na ito. Ibalik mo na lang sa akin ang 1 bilyon na ito. Nakakatawa pa, ang pamilya Xia mo ay may utang sa akin ng 10 bilyon. Kung may dapat magbayad, ikaw ang dapat magbayad sa akin. Pakiawa naman, wala nga akong 1 bilyon. Saan ako kukuha ng pera para bayaran ang 10 bilyon mo? Utang ay dapat bayaran, bibigyan lang kita ng 10 araw. Kung hindi ka magbabayad sa loob ng 10 araw, ang pamilya Xia mo ay mawawala na sa Jin City. Hindi, Boss Sheng, hindi pwede. Walang kwenta, hindi pa na ibabalik sa akin ang mga gamit ng nanay ko. Magamit. Noong 6 na taon na nakalipas, pinagbili na ni Xia Feng ang mga yon. Lahat ng ari-arian ng nanay mo, wala nang natitirang gamit. Si Feng, ikaw ay walang hiya. Ang pamilya Xia mo ay maghintay na lang ng pagkabangkarote. Si Feng, iyon ay mga gamit ng nanay ko. Ni isa ay hindi mo iniwan sa akin bilang alaala. Xia Cheng, pagkatapos ng 3 araw, samahan mo akong dumalo sa isang auction. Ayoko, Ang gamit ng nanay mo na True Love's Kiss ay lilitaw sa auction. gamit ng nanay ko. Pangkaraniwang partnership lang ang meron tayo. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? O baka naman may iba ka pang balak sa akin. Xia Cheng, ano ba ang nasa isip mo? Ayoko lang. Namadala mo ang masamang mood kay Tuan-Tuan. Ang kakaiba talaga ni Sheng Shu. Pero dahil tinulungan niya akong mahanap ang mga gamit, may utang na loob ako sa kanya. Ang papel bilang Eric Sheng, gagampanan ko ng maayos. Hindi ko siya ipapahiya. Gusto mo ba maghiganti? Gusto ko, kung matutulungan ako ni Sheng Ershao na maghiganti. Handang-handa akong magpakasal sa iyo. Anong klase ka? Hindi ka karapat-dapat na magpakasal sa akin. Chiayu, malayo ka sa kapatid mo. Kung matutulungan ako ni Sheng Ershao na maghiganti,
Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Ay ang unang event na sasamahan mo si Shu. Kailangan nating pumili ng pinakamagandang gown para makita ng lahat ang ganda ni Emares Sheng. Nanay, hindi na kailangan. Kunin ninyo ang inyong pinakamagandang gown. Sige, Salamat, nanay. magiging pamilya na tayo. Hindi na kailangan magsalama. Nanay, maganda talaga sa inyo ang gown na ito. Talaga ba? Sige, susubukan ko ito. Alaynan. Talagang magkasalubong tayo sa lahat ng dako. Ang mga gown dito, kahit isa, milyon-milyon ang halaga. May pera ka ba para rito? Huwag kang mag-alala, may nagbayad na. Upang matulungan ang pamilya at siya. Sino bang ganoon katanga? Huwag mo nang pakialaman. Siya Cheng, tandaan mo lang. Hindi babagsak ang pamilya at siya, at hindi kita palalampasin. Sige, aantayin ko kung paano mo ko hindi palalampasin. Emares Sheng, ang hinihingi ninyong treasure ng tindahan. Narito na po. I-card mo, akin na tong gown. Miss, ito pong gown, si Emares Sheng ang susubok. Hindi ka ba nakakaintindi? Akin na to, i-card mo. Si Ayu, tingnan mo ang mukha mong bagong yaman. Talagang hindi bagay sa gown na to. Nakakatawa. Ako ang hindi bagay. Ikaw, uli lang walang ina. Ikaw ba ang bagay? Huwag mong banggitin ang nanay ko. Hahampasin mo ko. Akala mo takot ako sa'yo. Tigil. Ma, Ano ang balak mong gawin, Emares Sheng? Si Xia Cheng ang unang nanampal sa akin. Si Cheng Cheng ay makatwiran. Kung sinampal ka, nararapat lang yun. Sheng, inaasahan ko ang pagtatanggol ninyo. Pero ang relasyon ko at ni Sheng Shu ay pakikipagtulungan lang. Bakit nararapat? Mali talaga ang babaeng to. Ikaw ang magsabi, ano ang nangyari? Gusto mong agawin ng babaeng ito ang treasure ng tindahan at ininsulto si Emares Sheng sa harap ng lahat. Sinabing si Emares Sheng ay ulilang nga lang ina. Ako ang ina ni Xia Cheng. Kapag minura mo siya, ako ang sinumpa mo. Xia Ye, kung masusunod pa, sisirain ko ang bibig mo. Emares Sheng, hindi mo ko kailanman inalagaan ng ganyan. Bakit siya? Sira ulo lang yan, pero pinoprotektahan mo siya. Ikaw ang sira ulo. Kung muling magsalita ka ng ganyan kay Cheng Cheng, pagsisisihan mong may bibig ka. Emares Sheng, umalis ka. Ma, salamat. Anak, pamilya tayo, huwag kang magpasalamat. Halika, subukan mo na. Alaynan. Bakit hindi ka pa natutulog? Si Tuan naghintay sa'yo. Kakatulog lang niya, inilagay ko na sa kwarto. Uuwi na ako ng maaga sa susunod. Para hindi naman si Tuan. Mabuti. Tama. May nagbayad para tulungan ang pamilya siya. Hindi ko maintindihan. Sino pa sa Shengjin ang may lakas ng loob na sumalungat sa iyo para tulungan ang pamilya siya? Si Shingwen na lang ang natitira. Bakit niya gagawin iyon? Para sa kanya, lahat tayo ay mga piyesa lang na ginagamit niya. Daddy. Mommy, nakawi ka na. May napanaginipan akong masama. Samahan mo akong matulog, okay lang ba? Sige na. Sumama ka rin, Daddy. Tayo ay isang pamilya. Dapat magkasama ang pamilya sa pagtulog. Hindi pwede, Tuan. May gagawin pa ang daddy mo mamaya. Anong gagawin ni Daddy? Bukas na lang, okay lang ba? Yung ibang bata. Nakakasama nila ang nanay at tatay nila sa pagtulog. Gusto ko rin. Sige na nga. Sheng Shu. Ang saya-saya. May nanay na rin ako. Matulog ka na, Tuan. Momay, halikan mo rin sa Daddy. Para patas. Huli na, Tuan. Bukas na lang. Ayoko naman. Dapat may goodnight kiss din sa Daddy. Sige, matulog na tayo. Yung treasure of the store na ito, kahit suot mo, wala lang. Hindi mo kailangang magsalita tungkol sa suot ko. Pero, ang suot ko ay tunay, hindi tulad ng iba. Na nakasuot ng peke. Sino ang sinasabi mong take? Sinong nag-ako, siya ang tinutukoy ko. Walang mata. Ito ay high-end na design mula sa Baima.
Isang piraso lang sa buong mundo. Yung beaded version ng Baima gown, may espesyal na pagkakaayos ang mga diamante. Kung titingnang mabuti, may hugis na bow. Sa iyo, wala namang makikita. Sia Cheng, gawa-gawa mo lang yan, no? Sikat ang Baima gown. Mga kababaihan dito. Meron ding nakasuot nito. Tingnan ninyo ang pagkakalagay ng mga brilyante. May hugis na bow, di ba? Impossible. Tunay ang gown ko. Hindi na pala kayang bumili ng tunay na gown ang pamilya Xia. Pinapasuot pa ang peke sa hires ng pamilya Xia para dumalo sa event. Tumahimik ka, Sia Cheng. Ayoko. Ano naman? Anong magagawa mo? Ang lot na ito ay regalo ng isang maharlikang Nobel. Sa kanyang asawa bilang tanda ng pag-ibig, 200 taon na ang nakalipas. Ang tawag dito ay True Love's Kiss. Ang simula ay 6 na milyon. 7 milyon, 10 milyon. 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon. Huwag nang dagdagan pa. Sinasadya ni Shengguenyo na labanan ka. Sapat na ang tulong mo sa akin. Ako na ang bahala para makuha ang kwintas. 60 milyon, unang tawag. 60 milyon, pangalawang tawag, tapos na. Pa sa iyo, Miss Chia. Sheng Wenyu, ano ba ang ginagawa mo? Ang isang magandang babae ay karapat-dapat sa isang mabuting lalaki. Ang Miss Chia ay karapat-dapat sa mas mabuting tao. Hindi ba? Anong karapatan mong isipin na mas mabuti ka? Sa aking malusog na mga binti, ikaw ay isang baliwala lamang. Anong kakayahan mo para bigyan ng mas mabuting kaligayahan si Miss Chia? Kahit na isang taong mas mababa pa sa isang baliwala ay nangahas na magsalita ng ganyan. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo mas mababa ako sa iyo? Katawa-tawa. Talagang katawa-tawa. Pangalawang pwesto lang, nangangahas pang magmalaki. Kayong magkapatid ay talagang nakakatawa. Pero huwag ninyong kalimutan. Hindi ito ang Sheng family at hindi ako laruan para sa inyong dalawa. Salamat, pinsan. Ang True Love's Kiss ay isang magandang pagbati. Kami ni Shu ay tiyak na magiging masaya at ganap. Salamat sa gastos, tinatanggap namin ang iyong pagbati. Ang masamang babaeng si Sia Cheng. Lagi nanliligaw ng mga lalaki. Hintayin mo lang, ngayon din sisirain ko ang pangalan mo. Mukhang ang relasyon mo kay Shengguenyo ay talagang masama. Kahit sa harap ng publiko ay hinahamon ka niya. Hindi lang siya mapakali. Dahil tinulungan mo akong magtawad kanina, tulungan kita na manalo. Mga ginang at ginoo, ito ang huling item ngayong araw. Ang JD bracelet na isinuot ni Concubine Mi 1,000 taon na ang nakalipas. Ang simula ay 10 milyon, 12 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 60 milyon. 70 milyon. Apos na. Sheng Shu, mukhang ngayong araw ay talagang wala kang makukuha. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Ang hindi sa iyo ay hindi mo dapat habulin. Sinasabi mo ba ang jade bracelet sa iyong kamay? Hindi lang itong jade bracelet. Dapat mong maintindihan. Ikaw ngayon ay isang walang silbi lamang. Hindi ka karapat-dapat na magmana ng Sheng family. Ang isang taong hindi makapag-iba ng tunay at peke ay nangangahas na makipag-usap sa akin tungkol sa pamamanan ng Sheng family. Ano ang ibig mong sabihin? Pinsan, nagkakamali ka. Hindi namin sinasadya na labanan ka sa pagtawad. Ayaw lang naming mapunta sa iyong mga kamay ang jade bracelet na ito. May pagkakaiba ba? Hoy, pinsan, peke ang jade bracelet na iyan. Sa auction house na to, final na ang bilihan. Ayaw lang naming maloko ka. Impossible. Paano naging pek to? Maganda naman ang jade bracelet na to. Pero hindi to kay May Concubine. Ayon sa history, habang sumasayaw si May Concubine para sa emperor, nabasag niya iyong bracelet. Makinis at walang basag tong bracelet na to. Kaya hindi to kay May Concubine. Kailangan ko bang magpasalamat sa inyo? Walang anuman, pinsan. Pamilya tayo. Sa susunod, tingnang mabuti bago bumili. Paano mo nalaman na peke na to bago pa i-auction? Kasi nasa akin yung totoo. I-refund mo yung bayad sa True Love's Kiss kay Shengguenyo. Ayoko may utang na loob sa kanya. Si Boss Chia po. Ikaw pala ang nagtangka kay Sheng Wenyu. Ayos, kapag nalaman to ni Sheng Wenyu, hindi lang siya mawawala ng gana sa'yo, tutulungan pa niya ako laban sa'yo. Sia Cheng, ikaw ang naghanap ng gulo. Bakit ba ang hilig mong agawin ang lalaki ko? Nandyan na si Sheng Shu sa'yo. Nanggugulo ka pa kay Sheng Wenyu. Pagkatapos ng gabi na to, maging si Sheng Shu o si Sheng Wenyu. Ayaw na sa'yo. Ako lang ang magiging babae ng Sheng family. Boss Sheng, tiningnan na namin lahat ng CCTV. Wala kaming nakitang record na umalis si MRS. Boss Sheng, hinahanap na siya ng mga tao sa auction house. Kung nandoon siya, makikita namin siya. Alamin kung nasaan si Xiaoyu. Search po. Na-transfer ko na pera sa'yo. Sa'yo na tong babae. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Sig. Tumawag ka sa akin pagtapos na. Papuntahan ko yung tao. Ke. Ay ganda, mamaya alagaan kita. Sino ka? Huwag mo nang alamin kung sino ako. Sa'yo ako ngayong gabi.
Bitawan mo ko. Ang init. Wala akong lakas. Nadroga ako. Sino ang gumawa nito sa akin? Hindi pwede. Huwag silang magtagumpay. Alam mo ba kung sino ako? Pakawalan mo ko. Trabaho lang to. Wala akong pakialam kung sino ka. Doblehin ko bayad mo. Pakiusap, pakawalan mo ko. Ang swerte ko ngayong gabi, sunod-sunod ang nagbibigay ng pera sa akin. Pagkatapos natin ng trabaho, saka na tayo mag-usap tungkol sa pera. Okay? Ayos. Nagtagumpay tayo. Oras na. Pwede na kayong pumunta sa Longmen Hotel. Tandaan mo, gusto kong makita itong nasa headline ngayong araw. Xia Cheng, gusto kong masaksihan ang pagbagsak mo at maging isang tao na lahat ay ayawan. Bakit ako nandito? MS Chia, naghahanap ka ng lalaki sa labas? Alam ba niyong Master Sheng? MS Xia, totoo bang malandi ka? Burahin ang mga litrato. Umalis kayo. Umalis. Burahin ang mga litrato. Umalis. Umalis. Umalis kayo. Umalis. Shengshu, bakit ka nandito? Kagabi nadroga ka. Ayaw mo akong bitawan. Hindi ko sinasadya. Naalala ko, may pulubi kagabi. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Bitawan mo ako. Xia Cheng, okay ka lang? Ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Xia Cheng, sigurado ka ba? Nadroga ako kagabi. Ang nangyari kagabi. Kalimutan na lang natin. Ano ang sinasabi mo? Bakit ka ganyan ka-emosyonal? Xia Cheng, huli na para magpanggap na walang kinalaman. Ano ba talaga ang gusto mo? Daday, Momay, gising na. Ang sweat ninyo, Daday at Momay. Tuwan-tuwan, lumabas ka. Sige. Halika na. Oras na para turuan ang mga nambuli sa'yo. Tingnan mo. Grabe naman ito. Sa totoo lang, ikaw dapat ang nasa mga litratong ito. Naghanap pa siya ng reporter para i-publish ito. Kung nagtagumpay siya, ikaw na ang sentro ng atensyon ngayon. Kaya tinulungan ko siya. Pinakalat ko ang lahat. Okay. Na pala. Noong sinagip kita kagabi, parang nakita ko si White Horse Lanlan. Parang hindi ordinaryo ang relasyon nyo. Pareho lang kaming ordinaryong magkaibigan. Pero parang hindi kayo mukhang ordinaryong magkaibigan. Ibinahagi pa niya sa iyo ang mga detalye ng kanyang White Horse gown. Bilang babae, normal lang na mahilig mag-usap tungkol sa alahas at damit. Ganun ba? Hindi naman siya nagduda, di ba? Gago ka. Inaasahan pang pakakasalan mo si Sheng Wenyu. Eh kung kanino ka natulog? Sa pulubi. Wala ka bang hiya? Anak natin to, kilala mo naman siya. Paano siya magkakagusto sa pulubi? Talagang may nag-set up sa kanya. Tay, si Xia Cheng ang nag-set up sa akin. Anong silbi ngayon? Marumi ka na. Paano ka makakapasok sa Sheng? Tay, ipagtanggol mo naman ako. Ang ingay saksiya ngayon ah. Xia Cheng, bakit ka nandito? Para tingnan kung gaano ako kawawa. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Nandito ako para hanapin ang anak ko. Sabihin niyo lang, maililigtas ko ang siya. Naging abo na, hanapin mo pa. Kahit abo, kailangan kong malaman kung saan. Ang tagal na nun, paano ko maalala? Patay na talaga ang anak ko. Wala man lang akong mapuntahan para magdasal. Si Chiaoy, wala na. Kailangan nating kontrolin si Xia Cheng. Maliligtas ang Chia. Xia Cheng. Tay, bakit ka nakikipag-usap? Akala mo ba tutulong siya? Huwag mong kalimutan, namatay ang nanay niya dahil sa'yo. Xia Cheng,
Tapos na ang nakaraan. Pamilya tayo, pagtulong mo sa tiya, sa'yo rin yan. Panaginip mo yan. Maghintay kayong maghirap. Kahit patay na ang anak ko, gusto ko pa rin may mapuntahan para sa kanya. Bakit nung ipinanganak ang anak ko? Ganito kasama ang trato ng siya. Lalong pahirapan ang siya. Kahit si Shengwenyu, di kayo maililigtas. Uwi na tayo. Anak ko, anak ko. Momay, Tuan-tuan, huwag kang mag-alala. Matulog ka na. ayoko matulog, di pagising si Mommy. Ako na ang bahala sa mommy mo. Bakit ang lambing ni Tuan-tuan kay Xiacheng? At hindi kay Xiaoyu? At yung 6 na taon? Ang patay na anak ni Xiacheng. Aksidente ba ito? Para lagnat ako kahapon, binantayan nila ako buong gabi. Sana ako ang tunay na ina ni Tuan-Tuan. Para maging tunay tayong pamilya. Momay, gising ka na. Buti naman. Gising ka na pala. Bumaba na ang lagnat mo, okay ka na. Maraming salamat kahapon. Hindi na kailangang magpasalamat sa ating dalawa. Naman, responsibilidad ni Daday na alagaan si Mommy. Kung okay ka na, babalik ako saglit sa opisina. Sige, ingat ka. May buhok. Ganito. Sige, sige na pumunta ka na. Momay, kanina ba naisip mo yung moment ng paghahalikan? Aba, tinutuya mo na ako ngayon ah. Momay, tama nga ang hula ko diba? Hindi naman. Tumigil ka pa. Gawin mo ang DNA test para sa akin. Xiacheng. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Tuan-Tuan? Bakit mo ako pinapapunta dito? Second yung master, pwede bang pakiusap? Alisin mo yung mga balita tungkol sa akin as sa palaboy. May silbi pa bang alisin yon? Alam na ng lahat kung gaano kakaloko. Hindi. Pinagplano lang ako ni Xiacheng. Ano naman ang magagawa natin doon? Second yung master, magkasama naman tayo sa isang bangka. Kapag tinulungan mo ako ngayon, tutulungan din kita ng mas maraming bagay. Anong magagawa mo sa akin? Babae kang may masamang pangalan na. Iiwan ka na nga ng tatay mo, di ba? Second young master, ako pa rin ang tunay na ina ni Sheng Jinyu. May pakinabang pa ako. Minsan talaga nagdududa ako. Kung ikaw ba talaga ang tunay na ina ni Tuan-Tuan? Sino bang nanay na gumagawa ng ginagawa mo? Second young master, gagawin ko kahit anong para sa iyo. Xiaoyu, huwag mo akong inisin. Anong katotohanang maramdamin ang mababae mong katulad mo? Tara na lang usapan natin. Kung anong may tutulong mo sa akin. Ano ang gusto mong ipagawa mo sa akin? Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Ang bagay na makakasiya kay Sheng Shu. Tuan-tuan, namimiss mo ba si Mommy? Tita, sino ka? Hindi kita kilala. Tuan-tuan, alam kong galit ka pa sa akin. Pasensya na, anak, bumili pa ako. Ang paborito mong laruan. Ayoko. Laruan ng masamang babae. Ginagamit mo lang ako para kay Daddy. Masamang Mommy ka. Tuan-tuan, bakit ganyan ang isip mo sa akin? Nagkamali ako noon, pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ako naniniwala. Palagi kang nagsisinungaling. Tuan-tuan, Xiaoyu, dati wala kang pakialam kay Tuan-Tuan. Anong drama to ngayon? Ano ba talaga ang gusto mo? Xiacheng, wala kang karapatang magsalita dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ganyan ang samahan namin. Sarili mong kasalanan yan. Anong kinalaman ko? Wala akong oras sa kalokohan mo. Sabihin mo, ano ba talaga ang balak mo? Wala naman. Gusto ko lang bumawi kay Tuan-tuan. Nagsisinungaling ka. Nakikita mo. Ayaw sa'yo ni Tuan-Tuan. Umalis ka na bago ka pa mapahiya. Xiacheng, tumahimik ka. Anak ko to, wala kang pakialam. Xiaoyu, ano na naman ang gusto mo? Si Yu, hindi ako ang may gulo. Si Xiacheng to, hindi lang niya ako ininsulto. Sinusulan pa niya si Tuan-tuan na paalisin ako. Napakasamang babae niyan. Huwag mo siyang panatilihin. Anong gagawin ko?
Hindi mo dapat pakialaman. Wala kang karapatan. At saka, si Ayue, ikaw ba talaga ang ina? See you. Bakit mo naman sinasabi yan? 10 buwan kong dinadala si Tuan-Tuan. At siya ang anak ko. Si Xia Cheng ba to? Ano na naman ang sinabi ni Xia Cheng? Si Ayue, mula nang maging pilay ako. Iniwan mo si Tuan-Tuan at nawala ka. Ngayon, ginagamit mo ang pangalan ni Tuan-Tuan para magulo sa pamilya namin. Ang mga ginawa mo. Parang ina ba yan? Lumabas ka na. See you, naligaw ako noon. Pero nagising na ako ngayon. Gusto kong magsama tayo ng maayos. Isipin mo, dati ang ganda-ganda natin. Nagmamalaki ka masyado. Dati, mayroon ka man o wala. Walang pinagbago. Shoo, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi pwedeng wala si Tuan-Tuan ng tunay niyang nanay. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang, sige na. Huwag. Kayo muna ang mag-usap. Aalis muna kami ni Tuan-Tuan. Halika, Tuan-Tuan. Hindi ikaw ang dapat umalis. Siya ang dapat umalis. Shoo, huwag. Huwag mo akong ganyanin. Huling-huli na to, lumabas ka na ngayon din. Xia Cheng, hindi kita patatawarin. Ayoko makinig. Ayoko. Sheng Jingyu, talagang kapareho ng ina niya, nakakainis. Patit si Sheng Shu. Nagududa na kaya siya. Boss, Si Ayue, 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi mo matapos ang trabaho pagkatapos ng 3 araw, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. hindi pwedeng ganito. Kailangan kong makaisip ng paraan para makapasok agad sa Sheng family. Momay, masarap ang mga dessert dito sa tindahang ito. Dapat mong subukan. CJ, Si Xia Cheng, napasaya niya ang mga maliliit na demonyo ng pamilya Sheng. Nakakaaliw. Momay, gusto kong pumunta sa banyo. sige, samahan kita ng mommy. Mommy, lalaki na si Tuan-Tuan. Kaya ko nang pumasok mag-isa. Sige, ikaw na lang mag-isa, Tuan-Tuan. Pasensya na. Bakit hindi pa lumalabas si Tuan-Tuan? Tuan-Tuan. Hala. Nawawala si Tuan-Tuan. Anong nangyari? Kasalanan ko. Nadumihan ang damit ko kanina. Sandali lang akong umalis. Paglabas ko, wala na si Tuan-Tuan. Ano na ang gagawin? Ay seal ang mall na ito. Hanapin niyo ang anak ko. Tuan-Tuan. Shoo, may nakita akong lalaki kanina. Gusto niyang kunin si Tuan-Tuan, pero nabawi ko. Tingnan mo kung okay lang si Tuan-Tuan. Bakit pamilyar ang suot mong damit? Xia Cheng, huwag kang magpaliko ng usapan. Ako ang tunay na nanay ni Tuan-Tuan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa saktan siya. Ikaw, bakit mo siya nawala? Bakit mo siya nawala? Nga, hindi mo naman siya tunay na anak. Bakit ka ganoon kabahala? Tigil na kayo. Dalhin na si Tuan-Tuan sa ospital. At hanapin ang lalaking iyon, malamang nasa loob pa ng gusali. Opo. Umuwi ka na pagpahinga. Ako na bahala kay Tuan-Tuan. Okay lang ako. Gusto ko ako ang unang makita ni Tuan-Tuan pagising. Ako. Nga, nahuli na ba ang lalaking nakaitim? Nahuli na ba ang lalaking nakaitim? Wala pa. Hinanap na namin ang buong mall. Pero wala kaming nakitang sinumang nakaitim. May kakaiba sa pangyayaring ito. Sinasabi mo bang si Seo ang may pakana nito? Possible. Bakit naman? Siya ang tunay na ina ng bata. Paano niya magagawa iyon sa sarili niyang anak? Tunay na ina. Hindi naman sigurado. Mungay, takot na takot ako. Paglabas ko lang sa CR, may kakaibang babae na bigla na lang dumating at pinatulog ako. May kakaibang babae ang biglang dumating at pinatulog ako. Huwag kang umiyak, Tuan-Tuan. Huwag kang matakot. Ayan na nga. Nagsisinungaling na naman si Seo. Sa ngayon, kitang-kita na. Ang taong sinadya ang pagbuhos ng dumi sa damit ko sa labas ng kiss. Ay si Seo.
Bakit pa siya nagsisinungaling ng ganito kalaki? Ano ba talaga ang layunin niya? Hindi pa malinaw. Pero handa tayo sa anumang mangyari. Anong ginagawa mo ito? Nag-aalala ako kay Tuan-Tuan. Gusto ko lang siyang tingnan. Nandito si Xiacheng. Hindi ka kailangan. Shu, huwag mo naman akong pagmalupitan. Hindi ba't ako ang nagligtas kay Tuan-Tuan? At Shu, pwede ba akong bumalik sa bahay ng mga Sheng para manatili ng ilang araw at makasama si Tuan-Tuan? CJ, Shu, alam kong hindi mo pa ako kayang bitawan. huwag kang mag-akala. Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang tulog ni Tuan-Tuan. Siya Cheng, magkita na lang tayo sa susunod. Hintayin na lang nating lumabas ang tunay na kulay ng hayop na iyon. Shengshu, pumasok si Xiaoyu sa study mo at ninakaw ang mukhang napaka-importanting dokumento. Bakit parang wala lang sa'yo? Sige na, mahal. Gabi na, oras na para matulog. May masamang binabalak ka na naman ba? Matandang tuso ka. Malalaman mo na lang pagdating ng panahon. Ito ang gusto mo, pangalawang Ginoo. Mabuti. Ang gusto ko naman. Ang pamilya Chia ay tataas ang kalagayan at ang mga madidilim mong kasiraan sa internet ay mawawala na lahat. Salamat, pangalawang Ginoo. Sheng Xiu, bukas ay may mataas na pulong ang kumpanya. Tapos ka na. Malamang nakatanggap na ng balita ang lahat ng direktor. Dahil sa pagkakamali ni Sheng Xiu, malaking pinsala ang naidulot sa Sheng Group. Bilang pangulo ng grupo, dapat niya panagutan ang nararapat na responsibilidad. Kaya iminumungkahi kong tanggalin siya sa posisyon. At palitan na mas may kakayahan. Nga, lumpo na nga si Sheng Xiu. Pauwiin na lang natin siya. Narinig mo ba, kuya? Mamaya, ipalalayas ko na kayo pati ng aso mo sa Sheng Group. Hintayin ko lang. Sana hindi kayo magsisi. Magsisi? Bakit ako magsisisi? Pilay ka naman. At nagdulot ka pa ng napakalaking pinsala sa kumpanya. Ano pa bang gusto mo? Sigurado ka bang pilay ako? Ang binti mo. Nagulat ka ba na nakakatayo ako? Kahit hindi ka pilay, ano naman? Hindi mo may tatanggi ang malaking pinsala sa pamilya Sheng. Sheng Xiu, kung may utak ka, umalis ka na. Kung hindi, huwag mong sabihin hindi kita. Binigyan ng mukha bilang panganay na lalaki ng pamilya Sheng. Ang lakas ng loob mo, pangalawang Ginoo ng Sheng. Kailan naging karapatan ng isang dayuhan na dumalo sa pulong ng grupo namin? Dayuhan. Sa tingin ko, ang mga traidor na nakikipagsabuatan sa dayuhan. Para sirain ang interes ng kumpanya ang mga dayuhan. Dalhin ninyo rito ang tao. Bitawan mo ako. Siya Cheng, nababaliw ka na ba? Hayaan mo lang ang ganyan sa akin. Kung gabi, ano ang kinuha mo sa silid-aklatan ng pamilya Sheng? Kailangan ba kitang paalalahanan? Kung gabi, nasa silid-tulugan lang ako, natutulog ng mahimbing. Huwag mong subukang iparatang sa akin. Kung ipinaratang o hindi, nakikita naman ng lahat. May nakalimutan lang ako sa silid-aklatan. Bumalik lang ako para kunin. Ganoon ba? E paano naman ang video na ito? Malinaw na nakatala sa video na ito. Na ibinigay mo ang mahalagang lihim na dokumento ng pamilya Sheng. Kay Sheng Guanyu. At sakto, ang proyektong ito ang nagkaroon ng problema. Ang buong bagay na ito, malinaw na kayong dalawa ang nagtutulungan. Pinagbintangan si Sheng Xiu. Hindi ko talaga ginawa ang mga bagay na iyon. Ang mga video na iyon, paano ko malalaman? Ikaw ba ay nakipagsabuatan kay Sheng Xiu? Upang ipahamak at alisin ako. Dahil may pag-asa rin akong magmana sa pamilya Sheng. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Lolo, si Sheng Xiu ang may kagagawan. Nagdulot siya ng malaking pagkalugi sa kumpanya. At sinubukan pa niyang ipasa sa akin ang sisi upang maalis ako. Lolo, kailangan mong ipagtanggol ako. Walang hiya ka. Hindi mo ba alam ang aksidente ng iyong tiyuhin? At ang binti ni Shu. Lahat iyon ay plano ng iyong ama. Hindi pwede, hindi pwede. Paano magiging ganoon ang tatay ko? Nagsisinungaling kayong lahat. Noong para makuha ang mana, handang magpatayan ng kapamilya ang tatay mo. At maging sa batang si Shu, ginawa niya ang malupit na bagay. Itinago ko sa iyo ang mga bagay na ito. Dahil ayokong masyado kang madismaya sa kanya. At lalong ayokong maging katulad mo siya. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ako naniniwala. Paano nagawa ng tatay ko ang mga iyon? Si Shu, si Wenyu, hindi naman masama ang ugali sa simula. Nadala lang sila ng kanilang ama. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Lolo, masyado pong mabigat ang sinabi nyo. Magkapatid naman kami.
Hindi naman naabot sa punto ng walang iwanang buhay. Ngayon ay ipinapahayag ko, mula ngayon, si Sheng Shu ang magiging tanging tagapagmana ng aming pamilyang Sheng. Matagal ko nang gustong ipasa sa iyo ang Sheng Group, talagang. Gusto kong bigyan ng pagkakataon si Wenyu. Huwag mong sisihin ang lolo. Lolo, Anak, napakaswerte ni Shu na maging asawa ka. Iyon ang biyaya sa kanya. Shu, alam ko na ang pagkakamali ko. Pinilit ako ni Sheng Wenyu. Patawarin mo na ako. nakakadiring tingnan ang mukha mong iyan. Shu, isipin mo na lang na nasugatan ako para iligtas si Tuan Tuan. Patawarin mo na ako ngayon. Sinasabi mo kang nasugatan ka para iligtas si Tuan Tuan? Wala kang hiya. Ang pagkawala ni Tuan Tuan sa restaurant. Hindi ba't ikaw ang direktor ng palabas na iyon? Hindi totoo yun. Totoo na. Nasugatan ako para iligtas si Tuan Tuan. Shu, maniwala ka sa akin. Isang drama lang iyon. Gusto mo bang ipakita ko ang footage? Kaya pala alam na ninyo lahat. Kaya hinuli ninyo kami. Upang mahuli ako as si Sheng Wenyu ng sabay-sabay. At maghanda ka na sa kulungan. At, hindi mo ako pwedeng ipakulong. Ako ang tunay na nanay ni Tuan Tuan. Para kay Tuan Tuan, hindi mo ito magagawa. Nung ninakaw mo ang mga dokumento ng kumpanya, bakit hindi mo naisip si Tuan Tuan? Ate, dati akong nalilinlang at nauto ng iba. Pero kung ang nanay ni Tuan Tuan ay nakakulong, siguradong siya'y apihin ng ibang bata. Ed, hindi mo siguro gusto na maapi si Tuan Tuan, di ba? Maraming paraan para kay Xiaoyu. Pero huwag nating hayaang madamay si Tuan Tuan. Pwede kitang palampasin. Pero mula ngayon, wala nang koneksyon. Si Tuan Tuan sa iyo. At huwag mo nang makita si Tuan Tuan. Sige, pangako ko. Umalis ka na. Hindi mo naman kailangang magbigay sa kanya. Wala sa isip ni Tuan Tuan yan, ikaw lang ang mahalaga sa kanya. Dahil mahalaga ako kay Tuan Tuan. At mahal ko rin si Tuan Tuan. Kaya lalo kong hindi dapat hayaang magkaroon siya ng nanay na may record. Sa harap mo. Hindi nila sasabihin pero sa likod mo. Siguradong chismisan ka nila. Sana ikaw na lang ang tunay na nanay ni Tuan Tuan. Sana nga. Kung ako ang tunay na nanay ni Tuan Tuan. Ang sarap siguro. Siya Cheng, hintayin mo muna. Hintayin natin ang resulta ng DNA test. Walang kwenta. Sayang ang magandang pagkakataon. Ang tagal mo kay Sheng Shu. Hindi mo man lang napansin na nagpapanggap lang siyang pilay. Tapos si Xia Cheng pa ang nakinabang. Akala mo ba hindi ako nagsisisi? Konti na lang. Ako na ang may-ari ng pamilya Sheng. Hanggang sa panaginip, gusto kong patayin si Xia Cheng. Yee, hindi mo kasalanan to. Si Xia Cheng lang talaga ang tuso. Ano pa ang saysay ng pag-usap na to? Magsumbong ka kay Sheng Shu o kay Sheng Wenyu. Patulungan ang pamilya Chia. Tatay, sa tingin mo ba tutulong sila sa akin? Kailangan, kahit ayaw nila, o malulugmok ang pamilya natin. Chiayoy, ang kapal na mukha mong tumawag sa akin. Second young master, pinipili kami ng pamilya Sheng. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Bakit ko tutulungan kayo? Kami naman ay tumulong lang sa inyo. Kaya kami nakagalit kay Sheng Siu. Hindi mo kami matitiis. Walang kwenta. Kailangan pa rin akong kumilos. Bakit bigla kang pumunta sa bahay ng lolo mo ngayon? Birthday ng lolo ko ngayon. Pero ayaw niya. Nang malaking handaan, kaya pamilya at kaibigan lang. Ang isa namin kasi na. 80th birthday? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Papasok ba akong walang dalang regalo? Huwag kang mag-alala, handa na ang lahat. Ayos. Maligayang kaarawan, Lolo. Salamat. Maligayang kaarawan, lolo. Okay lang na dumating ka. Sheng Wenyu, wala ka bang ginagawa ngayon? Palayasin sa Sheng Group, kaya wala. Birthday ko ngayon, huwag na tayong pag-usapan ang trabaho. Okay? Halika, lolo, dalhin kita sa loob. Size. Paano ka nakapagmukha dito sa bahay ng lolo? Seiyu, bakit ka nandito? Birthday ng lolo ngayon, huwag kang magulo. Nandito ako para ipakita ang tunay mong mukha. Xia Cheng, hindi mo makakalimutan ang lalaking ito. Di ba? Nag-aanak ka pa sa kanya, pero patay. Paano mo makakalimutan si Xia Cheng? 6 na taon na ang nakalipas. Lasing ka, nasa kalye. Kumuha ka ng lalaki at nag-check-in sa hotel. Ito, dinala ko na. May naalala ka ba? Seiyu, ano ang pinagsasabi mo? Noon, kayo ang nagplano, binigyan ninyo ako ng gamot. Xia Cheng, ikaw mismo. Ang magulo ang buhay, tapos ako ang sinisisi. Huwag mong kalimutan, 6 na taon na ang nakalilipas. Pinatalsik ka sa Xia family dahil dito. Seiyu, tama na. Xia Cheng ay ganoon. Ang babae, gutom na gutom. Nagplano pa siya laban sa akin. Ginawa akong biktima ng pulubi, at walang hiya pang gumanti sa Xia family. Ano ang karapatan niyang gumanti sa Xia family? Siya yun, sigurado ka ba na 6 na taon na ang nakalilipas? Ikaw lalaki, na nakasama ni Xia Cheng sa isang gabi. Tama. Tingnan mo muna ang resulta ng DNA test na ito. Ito ang para kay Tuan Tuan at Xia Cheng. Ang DNA test ay nagpakita na si Tuan Tuan ang tunay na anak ni Xia Cheng. Hindi. Si Tuan Tuan ang anak ko. Sheng Shu, para itakpan mo si Xia Cheng. Ginawa mo ito. Si Tuan Tuan ang anak ko. Paano nagawin kami Tuan na mag-ina? Itakpan? Kung alam kong magkakagulo ka, hindi ko na sana pinaghandaan ang DNA test. Dahil hindi ka naman makakapasok sa bahay namin. Shengshu, totoo ba yan? Si Tuan Tuan talaga ang anak ko. Matagal ko nang pinaghihinaan na hindi tunay na anak ni Xiaoyu si Tuan Tuan.
Kaya palihim akong nagpad na test. Si Ayoy, nilinlang mo ako. Sinabi mo patay na ang anak ko. Anong kalokohan yan? Si Tuan-Tuan ang anak ko. Si Ayue, hanggang ngayon ayaw mo pang aminin. Noon, nang maanak si Xiacheng kay Tuan-Tuan. Akala mo ito na ang pagkakataon para makapasok sa pamilya namin. Kaya dinala mo si Tuan-Tuan at sinabing, siya ang ating tunay na anak. Si Xiacheng, ang anak mong ipinanganak noon. Hindi patay. Si Tuan-Tuan yon. Si Tuan-Tuan ang anak ko. Ang ENA test na ito ang sapat na patunay. Noon, si Xiacheng ang kasama ko. Hindi ikaw. At ang lalaking ito ay walang kinalaman kay Xiacheng. Hindi ganoon. Pinagsasabuatan ninyo ako. Bibigyan kita ng isang pagkakataong magsabi ng totoo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung mabali ang mga binti mo. Siya, binayaan niya ako para magpanggap. Wala akong alam. Si Ayue, noong nasa kumpanya ko, binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil ayaw mo pang magbago. Huwag mo na akong sisihin. Kayo ba ang aalis o ako ang magpapalaya sa inyo? Doble ang saya ngayong araw na ito. Lolo, ako ang lalaki rito. Kapag sinaktan ni Daday si Mommy, Ako ang maghihiganti. Ama, Hindi ko sasaktan ng nanay mo. ay na tayo. Ngayon, ako ang kumakatawan sa White Horse Group sa okasyong ito. Si Xiafeng ay gustong-gustong makipag-usap sa akin. Gusto mo pa rin akong anyayahan sa handaan ng pamilya Xia. Hindi na umaasa ang pamilya Xia sa pamilya Sheng, kaya naghahanap na sila ng ibang paraan. Kaya nila gustong mahawakan ang White Horse Group. Ang ibig mong sabihin, Sabihin kay Xia Feng, napupunta ang founder ng White Horse Group sa handaan ng pamilya Xia. Sage, Xia Feng, tapos na ang laro. Anong ginagawa mo, Sheng Wenyu? Ako ang manugang mo. Alam ko, iano naman, pwede kang magkatuluyan kay Shengshu. Bakit tayo hindi? Nababaliw ka na talaga. Aminado ako, noong una, gusto ko lang ipahiya si Shengshu. Kaya sinadya kong lumapit sa'yo, para makuha ka. Pero, Xiacheng, ang dami mong sorpresa. Lalo akong naaliw. Ngayon ko naman, si Tuan ay andar. Alam mo ba kung gaano masakit? Bakit hindi ako? Bakit hindi ako nauna? Sheng Wenyu, hindi naman ako lang ang pwede sa'yo. May makikilala ka pang mas mabuti. Ikaw ang pinakamabuti. Ayos ka lang ba? Sheng Wenyu. Huwag mong isipin na hindi kita kayang galitin. Igalang mo ang manugang mo. Kung hindi, palalayasin kita sa pamilya Sheng. Palalayasin sa pamilya Sheng. Yan naman ang gusto mong gawin, di ba? Sige, palayasin mo nga. Kung hindi lang pinoprotektahan ka ni Lolo, wala ka na sa pamilya Sheng. Mas mabuti pang magpakabait ka. Pasensya na sa ngalan ni Wenyu. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ni Sheng Wenyu? Magkasama kaming lumaki ni Wenyu. Magkapatid naman kami, pero laging pinapasok sa isip niya ng tiyuhin ko na gawin ng mana. Kaya lumalayo ang loob naming magkapatid. Nakakulong na ang tiyuhin mo, magiging maayos din ang lahat. tatay, kailan darating ang founder ng White Horse Group? Darating na siguro, malapit na. Yiwe, magpakita kang mabuti mamaya. Nakuha mo. Xiacheng, wala ka bang hiya? Inimbita ba kita? Parang langaw ka, laging sumusunod. Hindi ka ba mapapagod? Xiacheng, baka naman narinig mo ang balita. Kaya ka pumunta dito para makita. Ang founder ng White Horse Group. Hindi ka welcome dito. Kung may utak ka, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na tawagan ang seguridad para itapon ka. Kung hindi, ang kahihiyan ng pamilya Sheng ang mawawala. Kung aalis ako, wala nang bida sa party ngayong gabi. Sa huli, kayo pa ang magmamakaawa sa akin na bumalik. Magmamakaawa sa'yo. Kalokohan. Umalis ka na. Huwag kang makasagabal dito. Xiacheng, huwag mong isipin na dahil naging MRS Sheng ka. Ay akala mo importante ka na. Wala ka. Wala pa ring bida. Nakakatawa. Ang bida ngayong gabi ay ang founder ng White Horse Group. Hindi kahit sino. Ang bida ngayon ay ang founder ng White Horse Group. Pero paano mo natiyak na hindi ako ang founder ng White Horse Group? Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang founder ng White Horse Group. Nagpapanggap ka lang. Pero, totoo nga, ako ang founder ng White Horse Group. Seguridad, palayasin niyo ang babaeng ito. Sana hindi kayo magsisi sa huli. Impossible. Ano ang ginagawa ninyo? Boslan, dumating ka na rin. Ang tagal namin kayong hinintay. Boslan, nasaan ang founder ng White Horse Group? Bakit hindi ka kasama? Sabi nila darating siya. Xiacheng, okay ka lang ba? Okay lang ako. Boslan, kilala mo siya. Ano ang ginagawa ninyo kanina? Boslan, ang babaeng ito, nagkakagulo sa party. Inaalis na lang namin siya. Boslan, kanina pa siya nagmamalaki. Na siya raw ang founder ng White Horse Group. Hindi niya alam ang sarili niya. Akala niya dahil napangasawa niya ang isang Sheng, ay pwede na siyang gumawa ng kung ano-ano. Nga, ang founder ng White Horse Group. Paano magiging ganyang klase ng tao? Si Xiacheng, mahilig lang magsinungaling. Nagpapanggap na mayaman. Ganyan talaga siya.
Kung hindi kami welcome ng Xia Group, uwi na kami. Hindi, Boss Lan. Paano naman namin kayo hindi welcome? Kakarating nyo lang. Hindi pa namin alam kung ano ang mali namin. Boss Lan, kung may mali man kami, sabihin mo, agad kaming magbabago. Kung talagang welcome kami, bakit nyo pa? Inaalis ang founder ng aming White Horse Group. Wala kaming ginagawa, Boss Lan. Hindi pa kasi lumalabas ang founder. Kaya nga, hindi ba sinabi ko na? Ako ang founder ng White Horse Group. Xia Cheng, anong pakialam mo dito? Parang malagkit na aso ka, umalis ka na. Ganito ka ba makipag-usap sa aming founder? Ano, siya talaga ang founder. Sinasabi mo bang siya ang founder ng White Horse Group? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ito? Impossible. Alam ko na, nagloloko kayong lahat. Gago, huwag kang magwala dito. Anak mo siya. Tumahimik kayong dalawa. Si Acheng, ikaw talaga. Ang founder ng White Horse Group. Kapat dapat kang maging anak ko. Si Feng, matagal na kitang tinalikuran. Wala kang pakialam sa akin. Tatay, walang saysay ang pagsipsip mo. Hindi ka niya kilala. Kung nandito ka sa party na ito ngayon, ibig sabihin hindi mo kayang iwan ang pamilya Chia. Sa dami ng galit ko sa'yo, hindi kita tutulungan. Kung hindi mo ako tutulungan, bakit ka pa pumunta? Nandito ako para ipadala ka sa impyerno. Si Feng, dapat kang magbayad. Sa pagkamatay ng nanay ko. Cheng Cheng, namatay sa sakit ang nanay mo. Wala akong kinalaman doon. Bakit mo ako sinisisi? Si Feng, nagsisinungaling ka pa. Narinig ng nanay ko na may kabit ka noong malubha siya. Kaya namatay siya sa galit. Hindi ganoon. Pakinggan mo ako. Wala nang paliwanagan. Gaganti ako para sa nanay ko ngayon. Huwag. Si Acheng, pakiusap, anak. Patawarin mo ang tatay mo. Huli na. Nandito sa video drive na ito. Ang lahat ng ebidensya ng paglustay mo ng pondo. Maghanda kang makulong. Si Acheng, tatay mo ako. Hindi mo ako pwedeng katuhin ng ganyan. Ikaw ang may kasalanan. Huwag kang magreklamo. Xia Cheng, paano mo nagawa ang lahat ng ito sa tatay mo? Karapat-dapat ba siyang maging tatay ko? Kahit ayaw mong aminin, dugo pa rin niya ang nasayo. Xia Cheng, walang utang na loob ka. Ang galing mo magsalita. Yung pinalaki at minahalik si Feng. Ikaw yon. Bakit hindi ka tumulong kanina? Sa totoo lang, ayaw mo lang mapasama. Gusto mo pang magmukhang malinis? Nakakatawa. Ano ang kailangan para patawarin mo kami? Kailanman hindi ko kayo patatawarin. Ikaw. Mummy, pagod ka na. Si Tuan-Tuan, Technician Hash isa, ang inyong lingkod. Ang galing ng serbisyo ni Technician Hash isa. Anong gusto mong gantimpala? Gusto kong ete. Ano? Tuan-tuan, ano ang sinasabi mo? Gusto kong magkaroon ng ete. Gawa ka ng ete para sa akin, yung maganda at kite. Tuan-tuan, pinapahirapan mo na naman si mommy. Bakit marami sa klase namin ang may ete? Bakit ako hindi? Tuan-tuan, kasi ikaw ang aming panganay. Magkakaroon ka lang ng mga kapatid na mas bata sa'yo, hindi ng mas matanda. Okay din naman ang may bunso. Dade, bigyan mo ako ng bunso. Tanungin mo si mommy. Momay, Tuan-tuan, pag-usapan natin yan mamaya, okay? ayoko nang marinig. Gusto ko ng bunso. Sige, magkakaroon din tayo. Alam kong mahal na mahal mo ako, mommy. Tuan-tuan, nagbibiro lang yon. Bakit seryoso ka? Natatakot lang akong ma-pressure ka sa kanya. Pero hindi ko inakalang may iba ka pang iniisip, mahal. Tigilan mo yan. Sige, hindi na kita bibiruin. Sa totoo lang, sa susunod na araw, meron tayong victory party para sa Sheng Corporation. Gusto kitang imbitahan. Victory party ng Sheng Corporation. Anong gagawin ko doon? Siyempre pupunta ka. Gusto kong ipakilala sa lahat na ikaw ang aking nobya, si Sheng Shu. Sige, pupunta ako at magpapaganda. Maligayang pagdating sa victory party ng Sheng Corporation. Ang party na ito ay hindi lamang para ipagdiwang ang tagumpay ng aming kumpanya. May isa pang napakahalagang bagay. Xia Cheng, pakakasalan mo ba ako? Mommy, sabihin mo na.
Magpapakasal na si Mommy kay Dada. Hindi karapat-dapat si Xia Cheng kay Sheng Shu. Namamatay sa sakit ang nanay niya, pero sinisi niya ang daddy. Pinagplanuhan pa niya at ipinakulong ang daddy. Ganyang ingata. Paano siya magiging karapat-dapat sa pamilya Sheng? Xia Yu, anong karapatan mong magsalita dito? Umalis ka na ngayon din. Xia Cheng, sinira mo ang buhay ko, kaya dapat kang magbayad. Asido yan. Xia Yu, nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Kayo ang nagtulak sa akin sa pagkasira ng ulo. Sayang, isang hakbang na lang. Nasira ko na sana ang mukha ni Xia Cheng. Sheng Shu, kung nasira ang mukha ni Xia Cheng, pakakasalan mo pa rin ba siya? Sino ang pumilit sa'yo? Ikaw mismo ang may kasalanan. Tingnan mo ang sarili mong baliw na baliw. Mas nakakatakot pa kaysa sa pagkasira ng mukha. Nanalo na kayo ngayon, kaya anuman ang sabihin ninyo. Xia Cheng, galit na galit ako sa'yo. Gusto kitang kainin, gusto kitang inumin ang dugo mo. Nasaan si Tuan-Tuan? Kinuhanan si Tuan-Tuan ng nanay ko. Sabi niya, ngayong nag-propose ako, bigyan daw tayo ng pribadong oras. Kukuha ako ng sasakyan, hintayin mo ako. Sheng Shu! Sheng Shu, gising ka! Sheng Shu, huwag mo akong takutin. Gising ka, Sheng Shu. Gising ka. Sheng Shu, gising. Bakit ang tigas ng buhay ni Xia Cheng? Cheng Cheng, kumusta na si Shu? Nanay, huwag kang mag-alala, si Shu. Ligtas na si Sheng Shu. Pero hindi pa siya nagigising. Nahuli na ba ang tumakas na nakabanga? Hindi pa. Pero huwag kang mag-alala, nanay, may pinapahanap na ako. Makakasuhan din yan. Shu, Daday, gising ka na, please. Kapag nagising ka, hindi na ako magiging pilyo, magiging mabait na bata ako. Cheng Cheng. Kahapon, hindi ka nagpahinga. Ako na ang mag-aalaga kay Shu ngayon. Hindi na, nanay. Gusto kong pagising ni Shu. Ako ang unang makita niya. Pakialagaan na lang si Tuan-Tuan. Ano ba yang sinasabi mo? Ako ang lola ni Tuan-Tuan. Dapat kong alagaan siya. Mommy, hindi ako magkakaproblema. Yuyu, ano nang nangyari? Nanay, wala nang oras magpaliwanag. Kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta? Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Ako ang nakabangga kay Sheng Shu. Hinahanap ako ng pamilya Sheng at ng White Horse Group. Kung hindi tayo aalis, huli na. Ano? Ikaw ang nakabangga kay Sheng Shu. Yuyu, bakit mo binangga si Sheng Shu? Nanay, ayoko rin sanang mabangga siya. Gusto kong mamatay kasama si Xia Cheng. Hindi naman natin alam na si Sheng Shu ay nagbuwis ng buhay para iligtas si Xia Cheng. Nanay, hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Kailangan na nating umalis. Gusto mong umalis? Ako ang nagmamaneho ng mabangga si Sheng Shu. Ikaw. Ako. Hindi ko naman sinasadya siyang mabangga. Kasalanan niya kung bakit siya sumulpot. Para protektahan si Xia Cheng. Si Xia Cheng na yan, puta. Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Pangarap kong patayin siya. Para makaganti, mabangga man lang siya ay mabuti pa. Dapat siyang mamatay. Dalhin niyo siya. Hindi niyo pwedeng dalhin ang nanay ko. Inosente siya. Ako talaga ang bumangga sa kanya. Xia Cheng, gusto kong maghirap siya ng hasto. Sheng Shu, gising ka na. Natatakot talaga ako. Sheng Shu, nandito ka para bisitahin si Sheng Shu. Wala pa ring senyales na magigising siya? Wala pa, pero sabi ng doktor, may pagbabago na. Dapat magigising na siya sa lalong madaling panahon. Mabuti. Magigising siya, mabuti na yun. Akala ko, sasamantalahin mo ang pagkakataong ito para gumawa ng gulo sa kumpanya. Ginawa ko yung mga bagay na yon, wala na akong mukhang ihaharap sa kumpanya. At saka, hindi naman ibibigay sa akin ni Lolo ang kumpanya. Si Cheng. Ang ibig kong sabihin, kung sakali, kung hindi na magigising si Sheng Shu, may pag-asa pa ba ako? Wala. Hindi kailanman.
Alis na ako. Hindi kailanman. Alis na ako. Si Acheng, bakit hindi mo lang? Ako tingnan ng matagal? Sheng, pangalawang ginoo. Kung ganoon ka kagustong makuha si Xiacheng, bakit hindi ka gumamit ng ibang paraan? Napakagwapo mo, Sheng, pangalawang ginoo, sa paglipas ng panahon. Magmamahal din sa iyo si Xiacheng. May paraan ka? Ikaw, Sheng Guanyu. Inilayo mo ako rito. Ano ang balak mo? Dahil gusto kitang makasama. Walang makakagambala sa atin dito. Sheng Guanyu, wala talagang pag-asa sa atin. Makakahanap ka naman. Nang mas mabuting babae, bakit ako pa ang pinipilit mo? Sayang sa oras. Akala mo ba ayoko? Tuwing susubukan kitang kalimutan, nasa isip ko lang ang mga alaala mo. Sheng Guanyu, kumalma ka. Dahil lang iyan sa iyong pagiging seloso. Bitawan mo ako, Sheng Guanyu. Ate ko ang asawa mo. Ayoko na maging ate mo. Si Acheng, sabay na tayong umalis. Nababaliw ka na, Sheng Guanyu. Hindi mo man lang tinanong ang opinyon ko. Ayaw kong tumakas kasama mo. Ganoon ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Hindi kita kinasusuklaman, pero hindi ibig sabihin ay gusto kita. May asawa na ako. Hindi ba nakokonsensya ka kay Sheng Shu? Huwag mong banggitin si Sheng Xiu. Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa mga nakaraang taon? Mula pagkabata, palagi akong sinasabihan ng tatay ko na si Sheng Xiu ang kaaway ko. Sa buong buhay ko, labanan si Sheng Xiu ang pinagsumikapan ko. Natalo ako sa kanya. Nabilanggo ang tatay ko sa pagpapahirap sa kapamilya. Ayokong maging katulad ng tatay ko. Hindi ako mamito na matalo kay Sheng Xiu sa buong buhay ko. Lalo na sa pagkawala mo sa kanya. Kumalma ka, Sheng Guanyu. Si Acheng, nawawala ako ngayon. Gusto ko ang mana ng pamilya Sheng, pero hindi ko kayang mag-away sa kapamilya. Baka tama ang tatay ko. Masyado akong mabait para magtagumpay. Hindi mo kailangan sundin lahat ng sinasabi ng tatay mo. Subukan mo ang bagong buhay. Sumama ka sa akin para magsimula ng panibagong buhay. Pwede kong ibigay lahat kay Sheng Xiu. Ikaw lang ang hindi. Pumunta tayo sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Mag-umpisa tayong muli. Pero hindi ikaw ang mahal ko. Hindi, ako lang ang dapat mong mahalin. Walang saysay yan. Nasa ilang ang bahay na ito. Ako lang ang makakabukas ng pinto. Hanggat ayaw kitang paalisin. Dito ka na makukulong habang buhay. Lalo mo lang akong kinamumuhian sa ginagawa mo. E di kamuhian mo ako habang buhay. Pagdaan ng panahon, mamahalin mo rin ako. Impossible. Anak, gising ka na. Mabuti naman, gising na si Papa. Ma, nasaan si Xiacheng? Bigla na lang nawala sina tatay at nanay. Hindi alam kung saan sila pumunta. Dapat kang gumaling agad at hanapin si nanay. Mahiga ka muna. Ano ang nangyayari sa'yo ngayon? Baka hindi mo pa mahanap si Xiacheng. Ikaw na ang mauna. Tatay, ayokong maging ulila. Kapag gumaling ka na, saka mo mahahanap si nanay. Kung hindi, mag-alala rin si nanay sa'yo. Nanay. Si Xiaoyu ba ang gumawa nito? Nag-imbestiga na si Lanlan. Sabi hindi si Xiaoyu. Hindi rin alam kung sino ang kumuha kay Xiacheng. Hindi si Xiaoyu. Sino pa kaya? Huwag mo nang isipin yan. Kapag gumaling ka na, saka mo siya hanapin. Habang ikaw ay nakatulala, nagkagulo ang Sheng Group. Hindi rin alam kung saan pumunta si Sheng Guanyu. Kung hindi nahuli ang tumakas na driver, pinagbibintangan ko pa sana si Sheng Guanyu. Nawala rin si Sheng Guanyu. Hindi alam kung anong masama ang binabalak ng lalaking to.
Puntahan mo, imbestigahan mo. Nasaan na si Sheng Wenyu ngayon? Saan ka pupunta? Sheng Guanyu. Si Cheng, bakit ka alis? Hindi ba kita inalagaan? Mahal na mahal kita. Mabibigyan kita ng kaligayahan. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. May pamilya at anak ako. Sheng Guanyu. Sa paggawa mo nito, kanino ka makakatapat? Ano naman kung humingi ako ng tawad? Nangyari na to. Wala na akong magagawa para baguhin ito. Pero hindi kita mahal. Hindi mo lang ako mahal ngayon. Mamahalin mo rin ako balang araw. Sa buong buhay ko, hindi kita mamahalin. Gagawin kitang mahalin ako. Sheng Guanyu, bitawan mo ako. Sheng Shu, gising ka na. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Sheng Wenyu, binalaan na kita. Huwag mo siyang galawin. Ano naman yon? Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa kanya. Mahal mo ba talaga siya? Hindi mo naman alam ang gusto niya. Ikukulong mo pa siya sa ganitong lugar, nakakasakal. Nakakasakal ang pag-ibig ko. Dahil wala akong kahit ano. Ang mga bagay na madali mong nakukuha. Ito ang mga pangarap na hindi ko makamit, pati na ang kaera. Patuloy na ang mga babae. Mali ang direksyon mo mula pa sa simula. Palagi kang nag-iisip na manakit ng iba para makamit ang gusto mo. Ayoko ng pagiging sermonero mo. Hindi mo talaga ako naiintindihan. Pero sinisikap kong baguhin ka, gustong ibalik ka. Tapos, ang paraan mo ay talunin ako? Natalo ako ng lubusan. Sheng Guanyu, mali ang pagkakaintindi mo mula simula hanggang dulo. Ikaw ang nagturing sa kanya bilang kaaway. Si Sheng Shu ay hindi kailanman. Nag-isip na kaaway ka. Sa ilang araw. Ay ayusin ko na ang pag-alis mo sa ibang bansa, doon ka na magpatuloy. Kung wala namang mahalagang bagay, huwag ka nang bumalik. Mumingiti ka pa, kagabi ang tindi ng pagmamatigas mo, lumala ang sakit mo. Mahalaga na nakabalik ka. Sheng Shu, pag gumaling ka na, magpakasal na tayo. CJ, Daddy, Momay, ang ganda ng relasyon ninyo. Masaya ako pero hindi ako invisible ha. Si Tuan-Tuan ay hindi maliit na invisible. Si Tuan-Tuan ang puso at kaluluwa namin. Alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin, Momay, huwag na nating kailanganin si Daddy. Pag ako'y lumaki, pakakasalan kita. Biro lang. Momay, tumutunog ang telepono mo. Cheng Cheng, may problema sa bahay. Bumalik ka agad. Momay, umuwi ka muna. Ako ang bahala kay Daday dito. sige na. Ma, Gusto mo ba ito? Gusto mo? Subukan mo na. Daddy, bakit ka nakatulala? Sige na. Nagpakasal na si Daddy at Mommy. Si Cheng, bakit ka napakaswerte? Guguluhin kita. Maligayang bati, sa wakas ikinasal ka na. salamat. Ngayon ay dumating ako para magpaalam. Bukas ay aalis na ako sa ibang bansa. At hindi ito sa pilitan. Kusa kong ginusto ito. Tutu. Ang mga bagay na gusto makuha, kahit pilitin ay hindi makukuha. Kaya't napilitan akong tumakas sa ibang bansa. Siguro pag nasa ibang bansa na ako, tulad ng sinabi mo, simulan ang bagong buhay, magkaroon ng bagong kahulugan ng buhay. Masaya ako na ganyan ang iniisip mo, makakatagpo ka talaga. Ng pag-ibig na para sa'yo. Hindi na mahalaga kung makakatagpo man o hindi. Gusto ko lang bigyan ng kapayapaan ang sarili ko. At binabati ko kayo. Magiging masaya ka talaga. Si Cheng, nasa akin ang anak mo. Kung gusto mong mabuhay siya, pumunta ka mag-isa. Si Ayoy, nagbibiro ka ba? Sa oras na ito, si Tuan-Tuan. Dapat nasa paaralan at nag-aaral. Ma, umalis ka na, huwag mo akong iligtas. Si Ayoy, pakawalan mo si Tuan-Tuan. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban.
Ngayon ka lang nag-alala. Bigyan kita ng isang oras. Dumating ka agad. Huwag kang pumunta. Chiayo, ginagawa ka lang niyang pain. Anak ko si Tuan-Tuan. Hindi ako pwedeng hindi pumunta. Kung talagang gusto mong tumulong. Sabihin mo kay Sheng Shu. Pwede rin, pero depende sa kung ano ang handa mong ibigay. Nahalaga. Ano ang kailangan kong ibigay? Para pakawalan mo si Tuan-Tuan. CJ. Sheng Guanyu. Sheng Wenyu, sakto. Pareho kayong dapat mamatay. Papatayin kita. Sheng Guanyu. Kumusta ka, Sheng Guanyu? Sa pagkakataong ito, panalo ako laban kay Sheng Xiu. Huwag ka nang magsalita. Dadalhin ka namin sa ospital. Kuya, wala ng oras. Huli na. Tumahimik ka. Mabubuhay ka. Kuya, pasensya na. Mapapatawad mo ba ako? Pinapatawad kita. Sheng Guanyu. Gising ka, Sheng Guanyu. Sino ba talaga kayo? Ano ang gusto ninyo? MS Chia, ipinagbili ng aking amo, ikaw at siya. Ayaw niya kay Sheng Xiu. Ayaw mo naman kay Chia Cheng. Gusto niyang makipagtulungan sa'yo para patayin sila. Sino ang amo ninyo? MS Chia, hindi pa pwedeng lumabas ang amo. Pero huwag kang maglaro-laro, nailigtas ka ng amo. Kaya ka rin niyang ibalik. Kalmahan mo lang. Sa loob ng kwartong ito, naghihintay ng utos ng amo. CJ, pagkatapos ng trabaho, gusto ko na 1 bilyon. Walang problema. Sino kaya ang nagligtas kay Xiaoyu? Hindi pa alam, pero... Ang taong ito, hindi lang galit sa iyo at sa akin. Kundi isa ring daga na nagtatago sa kanal, takot sa liwanag. Kaya, subukan nating magpainit ng sitwasyon. MS Chia, oras na para sa'yo. Dahil sa hindi malamang dahilan, si Chia Cheng ay na-admit sa Sheng Hospital, sa EIE room. At si Sheng Xiu, nagpunta sa kalapit na lungsod para sa trabaho. Handa na ang lahat para sa'yo ngayon. Ikaw na ang bahala, MS Chia. Xia Cheng, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Xia Cheng, ngayon na ang pagpapadala ko sa iyo sa impyerno. Xia Cheng, hindi mo pa rin ako kayang talunin. Tapos na ang trabaho, huwag mong kalimutan ang 1 bilyon na pinangako mo. Assistant Chen, dapat ba kitang tawaging aso ng tiyuhin mo? Sheng Xiu, paano? Ano? Gusto mong sabihin, hindi ba't dapat nasa biyahe ako? Gumamit lang ng konting paglinang. Para sa isang daga sa kanal na tulad mo, kailangan ng diskarte. Si Ayue, ngayon, ikaw naman. Sheng Shu, ano naman kung nahuli mo ako? Hindi na mabubuhay si Xia Cheng bukas. Talaga? Xia Cheng, okay ka lang? Sa susunod, bago ka manakit, dapat mong tignan ng mabuti, tanga. Xiaoyu, ang pag-agaw mo kay Tuan-Tuan 6 na taon na ang nakalipas. At ngayon, ang paulit-ulit mong pagsira sa King. Dahan-dahan nating pag-usapan. Magsimula tayo sa mukhang ito. Xia Cheng, huwag mong subukan. Ako lang ang tunay na babaeng henerasyon ng pamilya Xia. Nababaliw na siya. Tunay man o hindi ang pagkabaliw. Hindi siya makakatakas sa parusang nararapat sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Ako lang ang tunay na babaeng henerasyon ng pamilya Xia. Sa wakas, tapos na ang lahat. Mukhang hindi pa. Panahon na. Para dalawin ang ating tiyuhin. Ang tiyuhin mo. Hindi ba't nasa kulungan na siya? Kakakuha lang ng balita, inatake sa puso ang tiyuhin ko. Nasa medical parole siya ngayon sa 3rd floor ng ospital na ito. Tito, gising na. Huwag na magkunwari. Sheng Xiu, talagang walang makakapagtago. Sa'yo, batang lobo. Naiinis talaga ako sa tangang si Xiaoyu. Hindi niya napapatay ang babaeng minamahal mo.
Hindi niya naibalik ang buhay ni Wenyu para sa akin. Tito, si Wenyu ang nagligtas sa asawa at anak ko. Nagpapasalamat ako sa kanya, pero Tumahimik ka. Hindi mo karapat-dapat banggitin si Wenyu. Kung hindi dahil sa'yo at sa tatay mo, akin na ang Sheng. Hindi mamamatay si Wenyu. Tito, hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Simulat sa pool, ikaw lang ang may gusto. Nang kapangyarihan sa Sheng. Ikaw ang pumatay sa tatay ko noon. Narapat lang na nasa kulungan ka. Tungkol naman kay Sheng Wenyu. Tanungin mo ang sarili mo, itinuring mo ba siyang tunay mong anak? O gamit lang para makamtan ang kapangyarihan? Kasinungalingan. Lahat ng ginawa ko, para kay Sheng Wenyu iyon. Para sa kanya, alam mo ba kung ano ang itsura? Ni Sheng Wenyu nang malaman niyang ikaw ang pumatay sa tiyuhin niya. At ang nanakit kay Shu. Alam mo ba ang huling sinabi niya? Bago siya mamatay, pasensya na. Mabait ang puso ni Wenyu. Kaya niya iniligtas ang asawa at anak ko. Ikaw, ang tangang ama, ang nagtulak sa kanya. Sa landas na walang magandang wakas. Hindi ganoon. Tito, dito ka na lang sa kulungan. At magsisi habang buhay. Daddy at Momay, may marriage certificate na tayo. Momay, nakalimutan mo ba ni Daddy ang isang bagay? Hindi ko maalala, Mommy. Baka kailangan nito antuan. Na ipaalala sa'yo. Birthday kong gayon. Sige, naalala ko na. Anong gusto mong regalo, tuan-tuan? Gusto ko ng baby sister. Narinig mo. Bilisan mo, ayusin mo na. CJ. Pangako sa'yo. Kaya bilisan natin.